We are in the book of Matthew. Matthew chapter 1, verse 1. As a little introduction, ang book of Matthew is the very first book sa New Testament where naa siya 400 years. 400 years of silence. Ako after sa book of Malakay, here comes the book of Matthew after 400 years. So, what's in the mind of the Jewish people during this time? Kay probably God has left us. God, kay wala na ipakialam nato tungod kay the glory of God sa ilang temple wala na ngadto. Onya kanang kumbaga ang Dios wala na nagpadala og mga people nga musulti may tungod sa Dios ngadto kanila. Now here comes the first verse in the first book of the New Testament nagsulti. The book of generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. If we're going to look at the immediate context ani, makita dira sa Matthew 1 verses 1 to 17. These are all names or genealogies. Here, we are also going to bear in mind that it states that the genealogy of Jesus Christ and his relationship in the line of Abraham to the line of David. Marag ang si Matthew kay ang gitrace ang kagikanan ni Jesus Christ. So Matthew also deliberately nga iyahang gisuwat ang verses 1 through 17 kay iyahang pagsulti or iyang gi-build sa mind sa mga Jews during this time kay first, two things deliberately Matthew bear in mind. He is telling the Jews that Jesus or Jesus Christ is a Jew. Because if someone claim to be a king, someone claim to be Christ, ilang i-trace back ang history kung kay kabaw sila, sayod sila ang mga Jew nga ang Messiah or ang Christ mugawas sa line nila ni Abraham, line ni David. So if ever someone will claim nga ako ang Messiah, ilang i-trace back. That's one importance of the pag-trace back sa history, and that's deliberately what's in the mind of Matthew. Iyang gi-build una nga si Jesus Christ must be Jew because the Messiah or the Christ must be a Jew. Second one, that Jesus is the rightful heir of the kingly throne of David. Jesus is the rightful heir. Now, tracing the genealogy kay usa sa mga importante ang naka-importante sa pag-trace sa genealogy kay let's say someone claim to be this one or someone claim to be anak ko ni let's say Henry C. Kaya na yung mga katigayunan si Henry C. Or people in this world nga kanang mo claim sila nga anak ko niya or anak ko aning tawhana. But mo na nga i-trace ang kanang family tree para may bawaan kung naabjud kay blood ana niya or naabjud kay ara bagid ka na linya. So once again, Matthew deliberately explains or kanang gi-state niya para paghatag sa mga Jews sa iyang direct audience nga si Jesus Christ is a Jew and then Jesus Christ is or has the rightful heir of David's throne. So, the title of the message nga ato ang pag-sawan karon kay Jesus Christ, the fulfillment of the promises. Amen. So there are promises of God given to the Israelites through their father Abraham. In fact, it's not only limited to their father Abraham, but if you're going to trace back the real history or the first history of salvation promised by God, we could trace it back ni Eve.
when God promised Eve, in thy seed, ang the seed or kanang pag first declaration sa gospel nga gihatag sa Ginoo ba, kay ang Genesis 3:15, where katong paghatag niya sa curse sa serpent, and then paghatag usab sa seed. So all the history, all the genealogies, all the pag-trace back kay nag-point siya sa kining seed. Nag-point siya sa kung kinsa niyang seed, though in the Old Testament kay broader siya or not clear or vague. But it doesn't mean it's not dili sila able nga ma-save. But rather, they believe in the promise and that where Abraham was counted into righteousness. So in other words, nga even sa Genesis pa lang, Christ, the ultimate seed, we know sa progress sa Revelation, nga ang ultimate seed kay si Christ, and then this Christ is the very salvation even in the Old Testament. So once again, nagpoint ni ang tanan nga history, ang tanan nga even sa ilang mga gipang practice, it points out ngadto kang Christ, the ultimate seed, or the seed kung diin mo bruise sa serpent's head, the seed nga maoy mupildi sa kaaway. So, fulfillment of all the promises. We've got 3 points in here. Point number 1 or main heading, God's faithful promise of providence. Subpoint sa God's faithful promise of providence, preservation of His people from different epochs, from different time. Subpoint, letter B, preservation of His people from the wicked. Point number 2, God's faithful promise to David. Subpoint A, kingly throne or everlasting kingdom. Naabot tayo duha ka subpoint ana later. Third point, God's faithful promise to Abraham. So, God's faithful promise to David or the Vedic covenant, and so as God's faithful promise to Abraham or Abrahamic covenant. This is also naghatag siya og idea or naghatag og or is telling us what is covenant. So, covenant, a promise nga yang gihatag nila ni David or gihatag ni ang Dios ni promise ngadto kang David. And then later on, gi-establish na siya as a covenant. Okay. Later on atong tagaan og explanation kung unsa ang or details kung unsa ang covenant o unsa ang Davidic covenant o Abrahamic covenant. It's also important to note nga naay mga side topics nga either or kanang makita nato or visible sa atong text karon. We could have in here this text, Matthew 1 chapter 1 verse 1 states the doctrine of the virgin birth. It's also necessary or important. Why Christ should be or kanang mataw siya sa virgin birth. Ikaduha, or kanang natay mga kumbaga side topics or side nga atong pwede mahisgutan sa kini nga verse. Also, the word or the key term or the key word nga anointing, that's Christ, the term Christ, anointing. Also, the topic of first and second Adam. Christ as the first, the second Adam or the ultimate kanang second Adam. That's my point. Next, also we could say nga ang topic sa Exodus of Egypt ato nang makita sa kini nga verse also. But we'll atong focus kay katong tulo nga main point nga ato ang gisaysay ganiha. God's faithful promise of providence, God's faithful
promise to David, God's faithful promise to Abraham. Okay. Let's start. Matthew chapter 1 verse 1. The book of generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Now the word, the book of generation of Jesus Christ, ato ta directly sa atong point. God's faithful promise of providence. Kini nga phrase, the book of the generation of Jesus Christ. That phrase, mga kaigsuunan, it shows that God is faithful to His promises. We know from the very beginning that a woman nga ang seed sa woman may mupildi sa ultimate or sa kaaway. May mupildi sa how can I say this one? May mupildi sa death nga mo'y gihatag or kanang mo'y bayad sa pagsupak nila sa ngadto sa garden. So in other words, God promised that, and then God will, or faithful siya sa iyang promise until this ultimate seed nga moabot. Amen. If we could imagine, first, or kanang subpoint, preservation of His people from different time. So God preserve, or nag-preserve ang Ginoo og iyang katawhan from different time. And even until now, and even in the future. If we could imagine, nga, if ang Diyos wala mo provide nila ni Adam ug ni Eve, og another son, si Seth, probably, walay mo gawas nga seed. But rather, God is faithful to His promise, or a glimpse of the promise nga gihatag. The seed nga mupildi sa kining death, the seed nga mupildi sa kaaway, the seed nga mo bruise the serpent's head, kay iyahang from different time iya yung gitagaan og mga katawhan niya nga kung diin mulusot ang kini nga seed. If we could, when Cain killed Abel, Seth was born. When God flooded the whole earth, He spared Noah. Is Noah worthy to be saved? No. Is Noah righteous? But Noah, because you are righteous, I will spare you from the flood. Dili ti ka apilan, or dili ti ka apilon og lunop. Dili ti ka tungod kay buutan kay ka Noah, tungod kay naay something nimo nga angayan kang luwason ti ka, di ti ka ikuan. No, but rather, the Bible is telling us that Noah found grace in God. That means to say, Noah is, wala siya kalahian sa mga katawhan nga makasasala at ubangan sa Ginoo, worthy sa death. But rather, God spared Noah and his wife and his sons. So, ang Diyos faithful sa iyang promise nga within different time naa siya'y gi-preserve nga mga people until nga mugawas ni nga seed. Another situation for that, or another specific time. Okay. Out from the sons of Noah, there was Shem, the descendant, or ang iyahang nga kung diin gikan si Abraham. And okay. Or even if we are going to trace even sa pagbalik. Now these verses, kini sa verses 2 to 17, these are not dull names. Nga kumbaga ba, usually nga murabag gisuwat siya nga way kapuslanan, but rather it's not the case. It's stating us, it says nga ang Diyos faithful sa iyang promise nga iyang i-preserve ang iyang people from different time.
So therefore, my brethren, or as a challenge or a point in here, point challenge, nga God will preserve, or God will give us or preserve us, nga mo-preserve siya sa iyang katawhan until that day nga fulfillment sa promise in the glory. Nga ang Dios able nga mo preserve nato even from different time. It was really stated nga bisan naglahi-lahi nga kapanahunan, ang Dios gyapon nagpreserve, naghatag og katawhan kung diin mo gawas ang ultimate seed. And this ultimate seed kay na-fulfill niya ang promise, mga promises nga gisulti sa Ginoo regarding this promised seed nga mao'y muluwas sa katawhan. Now, even ngadto sa umaabot or sa future, nga God will promise us the glorified body. God promised us nga to be with Him, to enjoy Him forever, ngadto sa heaven and new earth. Now, God is faithful to that promise nga even in the Old Testament, and then from the time of Christ until today, and until His second coming, is faithful to what He has promised to Jesus Christ, to us. By virtue of our union with Christ, kanang able ta or worthy ta, not because of us, but rather because of this seed nga iyahang gi-prepare even from the very beginning of time, sa Genesis pa lang, until the time sa iyahang paggawas or sa iyahang pag-declare na nga this seed is Jesus Christ, is faithful to that. And eschatological promise sa Ginoo nga one day wala na ang mga worries sa ning kalibutan na. Wala na kagutom, ubo, sakit. Wala na. So my point is, because of Christ, kini nga promise sa Ginoo atong naangkon. Naangkon nato karon, maangkon pagid nato sa kinatibuk-an nga promise sa Ginoo in the future, sa glory. Okay. Second subpoint, God's faithful promise of providence, preservation of His people from the wicked. Let's try to have this one. We are still in the book of generations of Jesus Christ. Preservation of His people from the wicked. Think of how Satan tried to ruin God's plan of redemption. Let's try to reconsider it. He uses naggamit siya og mga tao para lang ma-prevent ang God's plan of redemption. But no, God's plan of redemption, because He is faithful to that, iya ning ipatuman gyud. Nga from the very beginning, iyang gigamit si Abel. Iyang gigamit si Cain para sa pagpatay ni Abel. That's the working of Satan. Iyang gi-fail or iyang gitintal si Eve para pag-ruin sa promise sa Ginoo nga glory. And then Eve failed. Another, how he used Abraham as became the impatient, or how he used, so God is faithful sa iyang promise kung giunsa niya paggamit si Abraham, nga si Abraham nahimong impatient sa iyang promise. Sa promise sa Ginoo. Ganan si Abraham through Sarah nga magkaanak na. So, even ang mga katawhan sa Dios, covenanted people of God, kay they are naay mga apan, naay mga failure. Si David, adulterer, murderer. Naay Bathsheba. Si Solomon,
failure gihapon. Si Abraham nahimong impatient through Sarah. Si Sarah gikatawan. Tiguang naman taon ko, wala naman ko, dili naman taon may mga anak. Ako naman ganang nahuma naman ang flower of our age. Dili na may able nga makabear. But God is faithful to His promise. Because of this seed. Another one. Let's try to think of how Satan uses the Gentile world to oppress the people of God. Even today, nga si Satan, nga ang kontra, ang kaaway nga si Satan, iyang samuk-samukon gyud ang plan sa Ginoo. Iyang samuk-samukon, iyang i-oppress ang katawan sa Ginoo para lang muhunong, para lang di mo padayon, para lang gubuon ang plano sa Ginoo. But no, God is faithful sa iyang promise nga iyang i-preserve ang iyang katawhan. Iyang i-preserve ang iyang katawhan until mugawas ang ultimate seed nga mao si Christ. This genealogy nga iyang gi-preserve para mugawas ang ultimate seed nga fulfillment sa tanang nga promise niya, the Messiah nga mao'y muluwas sa katawhan sa Israel. Ang kini nga Messiah nga mao'y how can I say this one? Ang kini nga Messiah nga mao'y gi-anoint sa Ginoo aron muluwas sa iyang katawhan nga mo save sa iyang people, this Jesus Christ kay gi-preserve sa Ginoo ang iyang katawhan until mugawas si Jesus Christ. So God is faithful to that promise. Iyang gi-promise even from the very beginning of time. I have in here most especially mga kaigsuunan on the cross. Nagtuo si Satan nga mamatay si Jesus Christ, mamatay ang Messiah. Nanay idea si Satan nga this promised seed sa Ginoo, this ultimate seed sa Ginoo, who is Jesus Christ, iyang gigamit si Herod. Wicked, preservation of God's people from the wicked. Iyang gigamit si Herod para i-oppress or iyang ipapatay si Jesus Christ para lang I do believe nga gigamit ni Satan para dili ma-fulfill ang promise sa Ginoo nga plan of redemption. So God's promise is faithful. Iyang gi-preserve, iyang gitagaan og pamaagi nga mahilayo si Jesus Christ until sa time sa iyang pagkamatay ngadto sa cross. Iyang gi-preserve to the greater purpose sa pagluwas sa iyang katawhan ngadto sa cross. Og ngadto sa cross usab, once again, nagtuo si Satan sa iyang una-una nga kung mapildi niya si Jesus Christ, dili naka-reign si Jesus Christ. Dili na siya mahimong hari kung mapildi niya. Patay naman. But rather, God's plan of redemption, faithful sa iyang promise, nga on the cross, mao di pagbayad, mao di pagluwas sa iyang katawhan sa ilang mga sala. On the cross, ngadto di ang pagpakita sa dako nga fulfillment sa Ginoo. On the cross, mao dito ang pinaka-apex, no? Sa pagluwas sa plan of redemption sa Ginoo. Pinaka-apex sa iyang pagluwas nato to glorify Him in eternity. At pinaka-apex sa kini nga ultimate seed sa iyang purpose sa pag-anhi sa kalibutan is to pay the price nga gikinahanglan para maluwas ang iyang katawhan. Now Satan uses these wicked people para i-prevent na. Si Herod, iya pa manggaligingnan to ang mga magi nga ingna ko ha kay ako musimba sad ko. Ingna ko kay musimba sad ko. But we know what's in the mind of Herod. Hadlok siya ma-overthrow ang iyang kingdom. Hadlok siya nga kabaw siya nga kini nga promised seed nga mao'y Messiah nga muluwas siya sa katawhan nga mahimo ning king. Mahimo ning murul sa iyang katawhan.
hadlok siya nga mapulihan siya. So iyahang gitagaag plot. In fact, it comes sa worst na iya pang gipapatay ang tanan or iya pang gipang patay. Napa siya yung mga gipang patay. Now, we could imagine how evil these people. But God is faithful to His promises. He preserved His people from these wicked people also. The covenanted people of God. Point challenge also. Here, my dear brethren, remember this. Providence is God's control of circumstance so that He will prevail and His purposes are fulfilled. That's according to Warren Wiersbe. Providence ang gihatag sa Ginoo nga sa tanan nga circumstance, sa tanan nga kapanahunan, sa bisag unsa nga klase nga mga tao, ang promise sa Ginoo should be fulfilled. So, promise sa Ginoo, my dear brethren, nga i-sanctify ta. Promise sa Ginoo nga ang iyang church, nga iyang gipakamatyan, mustand bisag unsa pa may kuso-kuso. Promise sa Ginoo nga naay mga katawhan nga mo believe sa iyang name. Promise sa Ginoo at tungod by virtue of this Christ, the ultimate seed, ang kini nga katawhan able nga mosunod or mapaduol sa Ginoo, not because of them but because of this Christ nga namatay alang kanila. Because kung wala pa lang or kanang if we are left sa ato ang kaugalingon na makadto ta sa iyang gingarian, we will fail as these wicked people. But promise sa Ginoo sa iyang anak nga tagaan iyang ihatag ang kini nga katawhan sa iyang anak. Because of that, tungod sa iyang promise nga to sa iyang anak, faithful siya sa kini nga promise, able or naay gigahin ang Dios nga katawhan nga mutuo sa kamatayon sa iyang anak. And we're thankful to God we are one of those people. Nga why kalahian nato sa kining mga tao nga mutry sa mga wicked people nga mutry og ruin sa plan of redemption sa Ginoo. But God, because He's faithful sa iyang Son, gikuha ta para mutuo sa iyang anak, para maparta sa iyang katawhan. Second point, the fulfillment of the promise of God. God's faithful promise to David, or the Davidic covenant. The word also covenant kay naay duha ka klase nga covenant. Ang covenant kay agreement between two parties, the unilateral or two aspect of covenant, the unilateral or monoplueric or duplo or I don't know, diplomeric, sakto ba ko? Basta mga na siya. Ang point is unilateral or bilateral. So anyone or agreement between two parties, ang kining covenant once nga ma-broken or ma-break sa usa ka party kay mahimong void ang kining covenant. But this covenant, kining covenant in a form of a promise ngadto ni David, a covenant in a form of promise, or the covenant of grace in a form of a promise, iyang gihatag ngadto ni David. So, this also covenant or this promise also is unconditional. That means to say nga ang Dios mao'y mo fulfill ani. Ang Dios mao'y mutuman niini. Okay. So, here we have in here God's faithful promise to David. We can see that one in here. The book of generations, or the book of generation of Jesus Christ, the son of David. Now, David is really mentioned in here because this verse is telling us nga tungod sa iyang promise ni David
Tungod sa iyang promise ni David, the ultimate promise niya ngadto kang David kay si Jesus Christ. This Jesus Christ nga mo'y Messiah or nga mo sit down sa throne of David, nga mo lingkod sa throne of David, nga mahimong leader to the people of Israel. Now, the promise of God to David is physical. It was fulfilled. It was fulfilled sa panahon ni Solomon. Nga si Solomon ay mong king. Usab, iyang gitukod ang temple sa Ginoo. Nga siya may nilingkod, nga siya nga anak ni David, gikan sa bowels ni David, ni gawas o niya mao'y molingkod or mahimong heir sa throne of David. But this promise, atong ablihan, atong basahon, it's better to read. Atong makita sa God's faithful promise to David, the kingly throne or everlasting kingdom. First subpoint, the messianic kingdom. Second subpoint, everlasting kingdom. Now, let's try to read First Chronicles. First Chronicles, chapter 17. This is the time when David is kanang padung na sa iyahang kamatayon. Chapter 17, verses 10 to 13. Ang basahon? And it shall come to pass, ari tasugod sa 10. And since the time that I commanded judges to be over my people Israel, moreover, I will subdue all thine enemies. Furthermore, I tell thee that the Lord will build thee an house. And it shall come to pass, when thy days be expired, that thou must go to be thy fathers, to be with thy fathers. Okay. And I will raise up thy seed after thee, which shall be of thy sons. I will establish his kingdom. He shall build me an house. I will establish his throne forever. I will be his father, and he shall be my son, and I will not take my mercy away from him, as I look it from him that I took it from him that was before thee, but I will settle him in mine house and in my kingdom forever, and his throne shall be established forevermore. According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David. So the point in here is God promised to David of a king. God promised to David ngayang i-build ang iyahang house or the house of God or iyahang kingdom through this seed. So, once again, it was fulfilled tungod kay si Solomon ang nibuhat ani. But this kingdom, the kingdom of Solomon is not forever, not everlasting. So they're looking for this seed nga mugawas pa jud nga mo build sa everlasting kingdom. Sa messianic kingdom, everlasting kingdom nga wala nay kung diin siya ang magdumala sa walay katapusan. Tanaw na to. These words, I will subdue all thine enemies. So that means to say, this is ang kining promise kay I will subdue all enemies, but pasabot nga walay sa kining king or sa kining seed ni David kay walay maka pildi niini. Subdue all enemies, but pasabot iyahang sa nga term ang subdue, iyahang sakupon or iyahang iput under
iyang i-conquer all his enemies. But si Solomon, wala na niya mabuhat. In fact, if we are going to read sa history, si Solomon na fail pa manggali. Si Solomon nga himong failure. So the people of Israel will be thinking nga this is not the promised seed nga there will be a promised seed nga moabot. They are looking at Solomon and Solomon failed and they are hoping for another seed nga perfect seed nga mugawas. And that perfect seed nga nigawas from the genealogy nga atong gibasa ganiha, Jesus Christ. Amen. No? The point is another king nga mugawas, failure gihapon. Another king nga mugawas, failure gihapon. Even the Jews failed to think or failed sa pagsabot ani. Ano to? The Jews misinterpreted this one as political, while it means spiritual. Political ang ilang pagsabot. Mauna, para nila, pag-abot ni Jesus Christ, from a lowly, from a carpenter's son, mao ni ang Mesiya, nga wa man ang gali throne. They misinterpreted it. Mao na ang mga Jews, wala, or not all the Jews, nga kung diin sila ang gitagaan sa Ginoo, sa oracles of God. So if naay katawhan, kung naay mga katawhan or naay nation nga mas makasabot sa kinsa ni ang promised seed nga iyang gi-promise ngadto kang David, sila unta ni. But the way they think of it kay political. Nga maoy mo subdue all sa mga enemy nga wa man gali army. Wa man gali mga why nasakupan. Because they're thinking nga kini nga king kay mo of course mo sit sa David's throne unya mo subdue sa enemies ug walay maka-conquer. So they think of it as political ug ang kingdom not everlasting. Ang kingdom kay earthly. But we know when Christ said that sa ato ang second subpoint, the God's faithful promise to David, to thy seed, sa seed ni David, ang everlasting kingdom. The point or the words or the phrases, kingdom forever and established forevermore. Or we could have that one. Or the Jews misinterpreted this one as a temporal or earthly kingdom. Nga nagtuo sila nga kini nga promised seed or kini nga king na sayran man nato nga one of the deliberate purpose ni Matthew pagpakita nga kini nga seed, kini nga king nagikan ni David. So di sila ka ilang kumbaga ba anak or akong kaliwatan si David. Di sila ka question ni Jesus Christ nga ang kaliwatan gid niya ni David gid gisaysay man. So in fact no sa history ang kini nga mga family tree nga ilahang pagbasahon kung naay usa nga mo claim siya nga ako ang bloodline kay gikan ni kuan. Akong bloodline kay gikan ni Benjamin. So adto sa synagogue ilahaning pangbasahon kung tinuod ba jud gikan bagid ka ani nila. Gikan bagid ka. But after 70 AD kay na wagtang na ni kato paguba sa Temple of Jerusalem. So during this time na pa may mga synagogue, I believe nga sa kini nga kapanahonan sa Matthew 1:1 kay dili sila ka question gyud. Kay kung naay mo question ani ila ning tanawon ngadto sa synagogue at inuod gid ay nga this Jesus Christ is in the line of David. In fact, the very promised seed nga mo conquer, nga mo sit in the throne of David forever, an everlasting covenant. Once again, the Jews think of it as temporal. Think of it or as
political. Mao ba tong naay mga Hudiyo nga sa panahon nga si Jesus Christ naghatag og mga miracles, even or naghatag og mga miracles, isunod sila nga basin through miracles iyang pildihon or iyang i-overthrow ang Roman Empire. Basin pinaagi sa inani nga mga miracle, ma-overthrow niya ang Roman Empire. Indeed, it is a miracle on the cross. Dili siya miracle nga iyahang and then the Roman Emperor or Roman Empire kay mo turn into kanang Jewish or kanang mga pagtuo sa mga Jew. So the point is, even sa katong mga katawhan nga gipramisan sa Ginoo, na misinterpret pa nila kung unsay pasabot. Ilang gisunod si Jesus Christ as a political leader o as temporal kingdom. But rather, Christ said, "My kingdom is not of this world. My kingdom is forever. My kingdom is everlasting." Kini nga kingdom nga inyuhang kini nga kingdom kung diin kamo or inyong pagtanaw sa Messiah or Mesias nga maoy mo overthrow ani nga it's important to note also nga ani nga mga or kini nga generation or kini nga pagsaysay bitaw iyang gi-promise or God promised to David an everlasting kingdom, all the enemies kay isubdue sa kini nga seed. And then later sa history na-conquer sila sa Babylon. Na-conquer sila. Murabag ang promise sa Ginoo nga I will subdue all your enemies kay dili na noon tinuod. Kaya na-conquer man sila. But rather ang pinaka apex di ani nga promise kay kini nga promise seed. Ang pinaka apex di ani ang pinaka fulfillment ani nga promise Jesus Christ. Ang iyang kingdom is forever. Ang iyang gikahatag ngadto sa tao ngadto sa ang gikahatag ni Jesus Christ ngadto sa katawhan is not of this world. Not your best life now, but rather your best life in the future. Your best life with Him. Or the glory, ang imuhang kalipay nga kung din makig-uban ka sa imuhang Savior. Ang kalipay nga kung diin ang kini nga Savior nga I am not worthy to be saved by this Savior. I'm not worthy. Walay nindot nga naa nako nga makaingon ko nga ang Dios mo'y mupili nako. But rather, God kay gibutang ta from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Pinaka-fulfillment ana, the light nga atong makita nga sa new heaven and new earth is the light of Jesus Christ. Nga kung diin ang atong kalipay, ang atoang pagdaig sa atoang Savior nga niluwas nato kay is not worthy to be compared sa atong mga suffering ani sa kalibutan. If I'm not mistaken, si Matthew Henry man siguro, nga niingon siya or Albert Barnes baka nga niingon ang point sa iyang pagingon nga even ang or kanang as a point sa second or a point or even ang pinaka point sa pagtungtong pa lang nimo sa glory kay wag tang tanan kakapoy nimo or wag tang tanan nga imuhang ginahuna nga mga pagkantos ba, no? That's why ang atong hope nga naa kang Jesus Christ, ang atoang hope kay nga to sa future. Ang atoang hope is not of this world but rather sa future. Mao na ang atong hope nga to, it's more than pa sa atoang mga gipangantos. More than pa sa mga persecutions. And kawalin na to sa kadalanan. May giwa pa ta batua. No? And ika-share na to.
may gali katawan ra ta. If sa ila nga kapanahunan or sa martyrdom, grabe ang ilahang mga pagantos, even it cost them the dearest of what they have, their life. But they are worthy or they are willing. May ang kingdom nga gi-promise sa Ginoo nako is eternal kingdom, not this kingdom. So, ang akong point, not to compare sa katong mga mga people na they are willing to give their life. But my point is, unsa ka glorious ang makig-uban ka sa imong Savior. Unsa ka glorious ang makita nimo siya face to face. Unsa ka glorious. Now imagine this Jesus Christ kay the darling of heaven gipang simba sa kalangitan. Giludhan sa mga anghel. Took on human flesh. Become the son of David. Become ang wala maka-feel og kagutom ngadto sa kalangitan. Ni took on flesh, naka-feel og kagutom. Ni took on flesh nga sa pagsabot, akong i-quote si Charles Spurgeon mga kaigsunan. Asa man to? Dara. Emmanuel, God with us in our nature, in our sorrow, in our life work, in our punishment, in our grave, and now with us, or rather, we with Him in resurrection, in ascension, in triumph, and the second advent of splendor. So, kumbaga, abot pasabot mga kaigsunan, this Jesus Christ, kay by virtue of our union with Him, heirs sad ta sa kining everlasting kingdom. Amen. So, next, third point, or a point challenge, ang basahon. My dear brethren, the promise of God to David is fulfilled ultimately in Christ. We are reigning now with Christ our King as we are united with Him. The enemy has no power within us. In fact, our enemies is under our dominion. Sin and death cannot overthrow us. We are victors already in this race. So let us be victorious, for our King and Lord Jesus Christ has fulfilled it all. So, ang kining point na ako mga kaigsunan kay we are already kanang heir sa promise sa Ginoo ngadto ni David, not because of our fulfillment or not because of what we have done, but because of what He has done. So we are victorious already. So right now, probably murabag pildiro ta. No? But my dear brothers, ang pulong sa Dios nagsulti nga we are already victorious. So we are victorious not because of us, but because of Christ. Third point nga ato ang makita diri, God's or the fulfillment of the promise to Abraham. God's faithful promise to Abraham. We can see that one in Matthew, the book of generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. So we can see the promise of God to Abraham in Genesis 12. Pwede ta mga dito. By the way, the references also sa kining everlasting kingdom ato nang makita sa Hebrews chapter 1 verse 8 o John 18:36 sa mga references. But let's move on to Genesis chapter 12.
And there are some notes nga to ang or kanang important thing to consider. Akong basahon. Now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto the land that I will show thee. And I will make thee a great nation. I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. This is the promise of God to Abraham. Through the revelation of the Bible, fulfilled. It was fulfilled ultimately kang Christ. It was fulfilled ultimately kang Christ. Now, this is also unconditional, meaning ang Dios nga nihatag, siya ang nituman. I will. So by this promise niya kang Abraham, nga in thee all nations shall be blessed. All the families of the earth shall be blessed. Now we know the blessing subpoint katong makita atong pwede makitaan or atong makita God's faithful promise to Abraham in Genesis 3:12 verses 1 through 3, the blessings. Subpoint Abraham or the blessing to Abraham and his seed. Second subpoint, to all the nations or the families of the earth. So, in here, ang iyang pag-promise, once again, the promise of God ngadto kang Abraham kay fulfilled, physically fulfilled. Ang iyang mga kaliwatan nakaangkon og land. Ang iyahang gi-bless si Abraham tungod sa mga one example sa pag-bless ni Abraham, ang iyang mga katigayunan na naghan, physical, o ang iyang mga kaliwatan nakaangkon or nakaadto sa land of promise sa Ginoo. So it was fulfilled. But behind this kanang fulfillment sa mga promises ba, na ay nagpaluyo or na ay nag-signify. And what is that promise? The promise of spiritual blessings. The promise of spiritual blessings. Asa makuha? The book of that genealogy. This is or makuha ni nato ngadto kang Kristo. Promise sa Dios sa seed. It was fulfilled. Kay gitagaan gyud og seed si Abraham. So not because of their ability nga sa ilahang pag kanang physical ability nila para maka-form sila og son or makaanak sila, but rather it's the kanang gipakita usab nga ang Dios mao'y nagpromise, ang Dios mao'y mutuman niini, no? Nga nahimong nakaanak gid sila si Isaac. But this Isaac nag-signify or nag-type ngadto sa iyang ultimate seed nga mao si Jesus Christ. Now we know the story, we know the history. Kung diin si Isaac willing nga nilay sa iyahang life. Nga kung diin ang Dios nagsulti ni Abraham nga i-offer si Isaac. Kasi si Abraham manggali, wala manggali si usa lalagali mo gihatag, Lord, di ba yun kwaon? No? Because Abraham kay kabaw siyang Dios, faithful sa promise. Nga kung i-resurrect na si Ginoo. I-resurrect na si Ginoo si I believe in that. It is as if Abraham said nga ang Dios able siyang promise. So kung ni-promise ng Ginoo nga iya ni offer or ni-promise ng Ginoo nga iya kong tagaan og heir, iya kong tagaan og manununod, bata pa kay si Isaac kay
ipapatay na niya, I believe ang Dios faithful sa promise. Wa ko kabaw kung sa mahitabo. Pero I believe nga faithful siya. Nga in him kay mahimo I'll make thee a great nation. O mahimong panalangin sa kadaghanan. Now, kini nga promise sa Ginoo kay nagpoint siya sa ultimate promise sa Ginoo nga mao si Jesus Christ. Nga all nations kay na-bless ni Jesus Christ. First subpoint sa God's faithful promise to Abraham and his seed. I'm talking about the Jews in here. Kung diin sila nakaadto sa land of promise. Unto a land that I will show thee. Kanang phrase. If we are going to read Joshua, nakangkon gid sila sa land of promise. Joshua and the Israelites settled in the land which God promised them. So it was fulfilled. But this land of promise sa Ginoo, this Canaan, kay nag-signify siya sa future nga promise sa Ginoo nga eternal land, eternity in heaven or new heaven and new earth. Nag-signify siya the land kung wala na kay lain nga gipangita. The land nga kung diin gipromise sa Ginoo for your eternal rest. The land nga gipromise sa Ginoo kung diin ka mosettle. That's eternity. So this Canaan signified sa promise sa Ginoo eternally. So as God's faithful promise to Abraham, the blessings to all the nations or all the family. This talks about the heathen people, the Gentile world. Kung tanaw na to ang book of Matthew, no? Balik ta sa Matthew. Sa to ang text. Book of Matthew. The book of generations or generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begat Isaac. Ato lang skip. Kung atong tanawon kining mga words or kining mga names bitaw Tamar, Rahab, Ruth, ug si Bathsheba. Okay. These are not the covenant or not part of the covenant people of God. So there's a glimpse already nga ang Dios magapanalangin sa Gentile world. There's a glimpse already nga ang Gentile world nga ang heathen kay mahimong mapart sa covenant people of God. Mapart sa covenant or mapart sila sa katong mga dili Israelites by birth, the heathen, na nag-glimpse sa pagbasa na to ani nga pwede sila mahimong part sa covenant people of God. Now we know nga later on kay na proselyte sila, nahimo gid silang Jewish. But this ang pag-fulfill not because, by the way, it is not because sa ilang gipang buhat, but ultimately, but because of Christ. Nga ang Gentile world nahimong panalangin. Mao na naabot nato. If ang promise sa Ginoo is limited to the people of Israel only, what a chance. But rather, because sa iyang promise kang Abraham, all nations shall be blessed, all the families shall be blessed, ultimately fulfilled in Christ, spiritual blessings naangkon nato. Naangkon sa iyang katawhan, even the Gentile world. Pwede na nakaangkon sa spiritual blessings. Nga nakaangkon sa salvation nga unta watay labot sa salvation, but rather this is already part of God's plan sa eternal or kanang sa pagplan sa Ginoo sa iyahang redemption
part na ang Gentile world naghatag na to glimpse nga part na ang Gentile world sinugdanan pa lang. Now the Jews kay para nila mao ni katong sa Romans chapters 1 to 3 through 3 nga kini nag mura na hinuon nag-fence nila nga Jews me wa mo ilabot na mo or kami ang mga covenant people of God. But rather nakalimot sila nga ang promise sa Dios ngadto kang Abraham nga nag-signify sa spiritual blessings kay apil ang all the families of the earth be blessed. Pero para nila kamera wa mo ilabot. Kamera ang nay oracles of God. Kamera ang gitugyanan. Kamera ang kanang mga pinili sa Dios. But they forget nga nag-signified po din ni nga instead nga mahimo silang blessings ngadto sa mga pagan nations, ilang defense silang kagalingon. Supposedly, mahimo silang blessings. But these blessings na angkon sa mga pagan nations because of Christ. The ultimate seed nga gipromise sa Ginoo o sa Dios ngadto kang Abraham. So, ang point challenge na ko nga rin mga kaigsunan, na my dear brethren, the promise of God to Abraham is fulfilled physically, yet it signifies the spiritual blessings we receive and we will receive through the ultimate seed spoken especially in Galatians 3. It was spoken nga not to the seeds of many but sa seed which is one nga mao si Jesus Christ. He became the cursed. He became iyang gipasan ang tunglo para ang maabot nato blessing. Iyang siya ang nahimong tinunglo nga imbis na dato kita. Pero siya ang nahimong tinunglo para maangkon nato ang spiritual blessings. If it is not because of Christ, we won't be part of the covenant people of God or the people of God, the spiritual Israel. Kung dili pa lang pinaagi kang Kristo, impossible for us. We will forever be burdened sa sin nga atong napanunod ug sa sin nga atong gipangbuhat. But because of Christ, kay siya man ang nipasan, siya man ang nahimong tunglo para nato, we are able nga naka-receive ani nga blessing, spiritual blessings. All the spiritual blessings nga atong naangkon is not because of us. All the spiritual blessings nga ato ang nakuha, it is by virtue of our union with Christ. So, through Christ, we can be a blessing to others also. Most ultimately, when we are preaching the good tidings unto them or to the unbelievers, we will be a blessing to others through preaching of the gospel, through us preaching the gospel. So, ang spiritual blessing nga atong nadawatan kay pinaagi nato ba ang mga unbelievers makadawat usab sa spiritual blessings, not because of us but through the means of us. We know it's already founded that it's because of Christ na himong possible, these spiritual blessings na himong possible. But God uses means, and that is us, nga mo preach nga to nila para ihatag nila ang spiritual blessings nga atong nakuha usab nga naha kang Kristo. So, as God is faithful sa iyang promise ngadto sa iyang katawhan, God is faithful sa iyang promise nga ni kanato o sa iyang mga katawhan sa maabot nga maad sa Universal Church of Christ. So, these blessings, spiritual blessings, is only possible through Christ. So, ako lang na mga keynotes nga akong gikuan diri. The importance also of the word Son of Man, that the Son of Man is a covenantal language. Since we have in here the book of generations of Jesus Christ, the Son of David, pasabot
nga this son should be the son of man. So tao gid siya. And also he is the son of God because ang iyahang pag-ani sa kalibutan is untraceable. Not because of as a father and a mother. So kinsa man ang tao nga walay amahan og inahan nga nabuhat? Adam. Supernaturally, God created them. God created Adam. Si Eve gikan ni Adam. Now Jesus Christ, ang iyahang descendants kay untraceable. Kung imo i-trace good sa eternity, that means to say he is God. Nako do. So akong point, son of God and son of man. The hypostatic union kay ang Mesiyas nga mugawas kay God and man. Also, ako lang ikuan lang mga side notes lang ni siya. Also sa ang kini nga term bitaw, the book of the generation of Jesus Christ, it appears only in Matthew chapter 1 verse 1. And the second, kung imong i-trace, it appears in the New Testament, it appears only. And sa New or sa Old Testament, katong these are the book of generations of Adam. So this talks about this genealogy, the term genealogy talks about also birth. So in what way we become the son of Adam? By birth. And this is also by second birth kanang through Christ nahimo usab possible ang second birth. So the book of genealogy, ang default sa katawhan kay mahimong son of Adam. This fallen Adam. Okay? In other words, nakapanunod sa sala ni Adam na nigawa sa mga batasan nga makasasala. So therefore, worthy sa condemnation. But because of this new birth, tungod kang Kristo as the second Adam, the new birth is possible because of Christ. No? That's Christ as second Adam or as second Adam. Last na lang. Side note, sa offices ni Jesus Christ, three manifold offices of Jesus Christ: priest, king, and prophet. Iyan ang gibuhat kung kini nga mga genealogy kay nagpakita sad ni sa nga naay king nga moabot. Now priest nga si Abraham kung diin ngadto pod ni pay sa iyang tribute ngadto sa priest og unya prophet sad. Now this ultimately wala ni nagdungan sa usa ka kining tulo ka offices, wala nagdungan sa usa ka tawo. Asa ni nagdungan? Nagdungan lang ni siya ni Jesus Christ. Amen. So kining three offices ni Jesus Christ kay how kanang dili ka sulagma ar kayo. But because of Christ, Jesus Christ, nahimong kining offices iyang gi-assume all in one. Siya may ni represent sa Dios nga ni kanato. Siya may nakig mediate nato gikan nato ngadto sa Dios. Siya po ang nag-reign sa mga siya ang nag-reign. So king, prophet, and priest. Last one na lang gid. Ang kining term nga Jesus Christ. Now we know that the word Christ it means anointed. So in here, Jesus Christ is anointed siya nga mahimong Messiah nga may muluwas. Okay?
And also, by virtue of our union with Christ, this oil nga gi-anoint ni Jesus Christ kay nahimo sa tang nakapanunod ani ba, but pasabot pinaagi ani nga oil atong mapakita or atong ma-spread or mapakita nga we are really united with Christ because sawa na ako pagkunik ha. Because the point is kining term bitaw nga we are ambassadors, mga ambasador ta nga mapadayag ang ngalan nga Kristo ba. We are anointed, separated sa kini nga purpose. So dira mo end ang message sa ato. I know nga there are lots of I will end this one as this. We are united with Christ, therefore be who Christ is. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa mga pulong ay mo ang gihatag kanamo, mahal. Kung diin kami nakapaminaw niini, O Dios, na kung diin ikaw nagpahinumdum kanamo, mahal, nga ikaw faithful sa imong promise. Bisan pa man, O Dios, kami, O Dios, wala na himong faithful nga nakakanimo. Apan kami nagpasalamat, O Dios, nga imong gituman ang imong promise ngadto sa imong katawhan pinaagi kang Kristo Jesus. Tuod usab kami nakadawat ani nga promise not because of us but because sa ultimate seed nga mao si Hesus Kristo. Amen. Busa, Lord, among gipangayo amahan nga tuguti og tabangi kami nga mahimong mapadayag ang ngalan ni Hesus Kristo nga sa among kinabuhi. Kini nga among gipangayo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.